Sa paglilitis po ngayong araw, nakatakdang ipagpatuloy ang pagtalakay sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong si Vice President Duterte pa ang sekretary nito. Kinansela po ang impeachment trial kahapon dahil sa masamang panahong dulot ng habagat at nag-work from home ang mga empleyado ng Senado. Ngayong araw, magre-resume ang paglilitis. Liquidation sa mga isinumiting dokumento ang pinag-usapan sa impeachment court noong nakaraang linggo. Mula Lunes hanggang Miyerkules, sumalang ang ikatlong testigo ng prosekusyon para sa Article 1 o Misuse of Confidential Funds, si dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil. Tinalakay ni Wamil ang naging audit niya sa mga confidential funds ng OVP at ng DepEd noong kalihim nito si Vice President Sara Duterte. Ipinakita ng prosekusyon ang ilang acknowledgement receipts na nakapangalan sa ilang individual gaya ni na Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Patty Ting at Andy Lim. Giit ni Wamil, walang isimuting evidence of success o patunay na nagtagumpay ang isang operasyon dahil sa impormasyong binayaran mula sa ilang personalidad na may acknowledgement receipt. Tinalakay rin ang mga naging laman ng audit observation memo na ginawa ni Wamil. Ang sabi ni Wamil, batay sa 2015 Joint Circular ng COA, may presumption o pwedeng ipagpalagay na nagamit sa personal benefit ang pondo na hindi na-liquidate na maayos. Failure shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Okay. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. And concurrently, Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, Presumption ng ano? presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit? Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that You would agree with me na pagdating po sa Sa cross-examination ng depensa, tinanong si Wamil kung may nakalagay ba sa Audit Observation Memo o AOM na may nalustay na pera. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings nila? ask and answer, Your Honor. It is That in is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangang isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask for Sustain- ruling, Your Honor. Sustained counsel, yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate o meron na? Pag sa AOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. Sinabi rin ni Wamil na si Vice President Sara Duterte ang accountable officer sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na maliquidate na maayos ang kanyang confidential fund. Tanong tuloy ni Senator Judge Amy Marcos, may pananagutan ba ang bise rito? Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP Naisalang na rin sa witness stand ang kasalukuyang COA ICFAO Supervising Auditor na si Cylene May Del Campo. Halos hindi nakausad ang direct examination ng prosekusyon nang ipabusisi sa kanya sa open court ang mahigit 800 acknowledgement receipt ng OVP. Pinababalik siya ng impeachment court ngayong araw. At sa punto ito, hingi po tayo ng update sa Senado mula kay Sandra Aguinaldo. Sandra, anong inaasahan natin? Day 14 na ngayon ng impeachment trial.
Yes, Pia, inaasahan nga ngayong araw yung pagharap pa rin no, ng nitong si Cylene May Del Campo. Siya po yung Commission on Audit Supervising Auditor. Siya yung witness po ng prosecution na inaasahan na magte-testify kaugnay doon sa ilan pang acknowledgement receipt na naging pruweba raw ng Office of the Vice President at kanila itong isinumite sa Commission on Audit bilang pruweba ng pinaggamitan nila ng kanilang confidential fund. Siya rin po yung inaasahang susuporta doon sa naunang sinabi po ni Attorney Roderick Wamil ng COA at siya ay matatandaan nyo po, ito ay nagbigay ng testimonya. Kaugnay din po dun sa ilang acknowledgement receipt na merong kakaibang pangalan. Kasama nga po yung Mary Grace Piatos. At yung kanyang testimonya, itong si Attorney Wamil, ay inabot pa nga Pia ng 3 araw. So kung inyong matatandaan, sinabihan po ng impeachment court ang defense and prosecution na magkumparahan ng kanilang mga dokumento at sa pag-asa na sila ay maaaring makapag-stipulate o magkasundo kaugnay dito sa existence ng mga documents na ito dahil Pia, ang mga dokumentong pinag-uusapan ay meron din naman ng depensa. Kung tutuusin, sabi nga ng prosecution nung last hearing ay pareho lang naman yung kanilang dokumento. Ganun pa man, sinabi daw po ng depensa sa prosecution na hindi sila maaring makapag-meeting until August 14. So inaalam pa natin yung reaction dyan ng defense team dahil nga po sinabi ng prosecution hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakapagpulong para makumpara yung mga naturang dokumento. Ayon po kay attorney o kay Representative Joel Chua, yung comparison nga daw po ay hindi natuloy pero ganun pa man ay itutuloy pa rin po nila yung pagsasalang po dito kay Del Campo at sabi niya i-invoke na lamang daw nila yung sampling na nasa ilalim din ng rules of court at ayon nga po dito kay Representative Jervil Luistro naman ay ipapagpatuloy nila ngayong araw yung parang ginawang estratehiya ni Attorney Lorna Capuna nung isinalang din nila itong si Attorney Wamil. Magkakaroon sila, inaasahan nila na maaari sila magkaroon ng sampling, isasalang pa rin nila itong mga acknowledgement receipt. Pero ganun pa man, hindi po nawawala ng pag-asa dahil sinabi nga po ng depensa sa prosecution, ayon po sa prosecution ay pumayag naman makapag-meeting pero sa August 14 pa. At Pia, maidagdag ko na rin dahil nagpadala ng mensahe sa atin si Attorney Reggie Tonggol siya po ang tagapagsalita ng impeachment court at ayon sa kanya, ito i-quote ko na lang siya Pia, sisikapin po ng presiding officer na malaman kung ano ang dahilan at hindi nagpatuloy ang pagkukumparahan at ipagpapatuloy ang stipulations na kanyang iminungkahi and will proceed from the answer of the counsel the next best course of action. Yan po, sabi niya, sisikapin pa rin makapagpatuloy ngayong araw na ito at aalamin po ng presiding officer kung ano po ang dahilan na hindi natuloy yung pagkukumpara ng dokumento ng both sides. So yan muna ang pinakahuling update dito sa Senado, Pia. Sandra, linawin lang natin, no? So ibig sabihin nito, dahil nga hindi natuloy yung stipulation na dapat gagawin noong nakaraang linggo, wala namang balak yung prosecution na gawin ito or ipagawa ito in open court gaya nung nakaraang linggo na nais nilang pagawa sana. Pia, medyo nag-choppy yung linya. Pakiulit mo nga yung tanong mo. Linawin lang natin, Sandra, kasi di ba sabi mo si Congressman Joel Chua na isa sa mga House Prosecutor ay ang sabi niya sisikapin nila na ayusin ito, baka gamitin nila yung strategy na ginamit ni Attorney Capuna na sampling na lamang yung dun sa voluminous documents. Pero ibig ba sabihin nito, Sandra, na wala na silang attempt mamaya sa open court na doon gawin ang stipulation of documents?
Mm-mm. Last week kasi, napag-usapan na yan, Pia, at naging concern talaga nun ay kakainin nito yung mahabang oras ng korte dahil marami to, no, yung mga acknowledgement receipts na naglalaman at pirmado ng iba't ibang mga pangalan, no, na yun nga ang ina-allege ng prosecution ay para kino-question nila kung totoong mga tao ba yung pumirma dito. So dahil sa dami daw niyan, Pia, ang naging desisyon nga ng presiding officer ay pag-usapan nila, kumpara nila sa labas para na sa ganun, wala nang question pagdating sa floor. Ganun pa man, Pia, yun nga, inaasahan na maaaring ma-raise pa rin talaga yung issue na yan at tatalakayin yan for sure. Pero yun nga, ang balak ng prosecution team ay magpapatuloy sila, isasalang pa rin nila bilang witness itong si Del Campo. Pia? Noong nakaraang linggo, Sandra, sinabi ni Attorney Kapunan, nung nagkaroon, di ba, ng, kumaga parang, doon sa marking of evidence, nung una ayaw tanggapin ng depensa dahil sabi nila iba yung pagmamark ng ebidensya nila. Tapos sabi ni Attorney Kapunan, kung gusto nyo, di gamitin na lang namin kung ano yung ebidensyang minark ninyo. Ito ba, Sandra, anong status nito doon sa parang, kumaga, parang informal offer kasi siya ni Attorney Kapunan doon sa korte? Oo, kasi hindi rin pumayag yung depensa dyan, Pia, at hindi nga yan, kumbaga, pinropose niya pero walang nangyari dyan sa proposal na yan. Hanggang sa, yun nga, dumating na sa punto na ang desisyon na lamang ay mag-meet sila sa labas ng korte at doon sila magkumpara with the hope na makapag-stipulate sila dito sa mga dokumento na ito, Pia. Alright, so Sandra, abangan natin. So may posibilidad na kapag nag-umpisa, no, at nag-resume itong paglilitis, itong day 14 ngayong araw na ito, posibleng i-request na agad, no, ng prosecution itong pagpapatuloy ng diskusyon sa stipulation of documents. Yes, Pia, maasahan natin na talagang sa unang sabak pa lang ay maaring matalakay na yan. Kasi dahil yung pong dokumentong pinag-uusapan ay ito yung lalamanin ng testimonya mismo ng kanilang witness ngayong araw. Kaya kailangan po itong maresolba. Ang strategy na lamang nila ay kung sakasakaling talagang sa ngayon ay hindi magagamit, no, o mamamark bilang ebidensya itong mga ito, ay maaari pa rin naman sila mag-proceed sa pamamagitan nga nung nauna nilang taktika na magsasagawa na lamang muna sila ng sampling kaugnay dito sa acknowledgement receipts. Pia? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At mga kapuso, para po tulungan tayong talakayin at himayin ang nangyayari sa impeachment court, kasama po natin ngayong araw si Attorney Rico Domingo, na dating presidente ng Philippine Bar Association. Good morning, Attorney Domingo. Good morning, Pia. Thank you for joining us I'm today, glad to be Attorney. back. Nako, Attorney, there's so much to discuss po dahil medyo nakakalito actually, Attorney, yung mga pangyayari. Kasi last week, natapos yung impeachment trial with the agreement na the stipulation of documents, which is very lengthy and takes a lot of time, can be done outside of the open court. Kaya lang hindi po natuloy, Attorney. So paano yan? And they were given 2 days, right, by the presiding officer. Ang point lang dito, kung hindi magkakaroon ng kasunduan, stipulation, hindi matutuloy yung sinasabi ni Attorney Kapunan, no? Although, of course, meron pa rin discretion ang presiding officer na sabihin niya, okay, let's go on the basis of that, no? Pero we're talking about 4,000 documents, and therefore that would be a very tedious job, and that will eat a lot of trial time, trial minutes, no? So dapat magkasundo sila. Pero at the end of the day, kung ayaw talaga po nila, the prosecution was the onus, the burden of proving its case, talagang dapat ituloy-tuloy na lang nila yun. But it will entail a lot of trial minutes and hours for that, no? Sabi nga ni Attorney Kapunan, we are talking about 4,000 plus na pag-usapan natin dito. And that will also be given in presentation in evidence sa dalawa nilang testigo pa yata, no? Meron pa silang dalawang testigo for the Article 1. So yan ang hinaharap natin ngayon. Now, if the presiding officer would allow the presentation of that, notwithstanding just probably sampling, after all, nagkaroon sila ng discussion during the pre-trial on June 29, dapat naman bigyan na ng liberality at paunlakan na ng depensa. But if they refuse to do that, which they did initially, then therefore
you cannot force them because that would not be in keeping with due process. I was about to ask nga, attorney, kung pwedeng mo bang pilitin ang depensa na tanggapin or mag-stipulate ng dokumento. Although, natatandaan ko, sabi ni Presiding Officer Chis Escudero nung nakarang taon, hindi naman talaga pwedeng pilitin, di ba? Maski sa regular court, hindi mo pwedeng pilitin na Hindi. mag-stipulate. Hindi pwede. So, ang end of the end of the line would be during the presentation of the defense. Pwede nilang iharap yung 4,000 plus. Ah. Pero, pero, reduce. pero kung sila yung maghaharap ng 4,000 plus, yung mga acknowledgement receipt, pwede rin yung i-contest ng prosecution? Well, ang prosecution during cross-examination can inquire about that. Ah, okay. So, baliktad ang proseso. Okay. Gaano po ba talaga kahalaga yung stipulation? Ano ba ibig sabihin? Kasi di ba ang stipulation means you both agree that these pieces of evidence are acceptable. Pareho kayong naniniwala na katanggap-tanggap itong mga ebidensyang ito. So, ano po ba yung kahalagahan o anong implikasyon kapag may isang partido na hindi papayag na tanggapin yung ebidensyang yun or hindi papayag na mag-stipulate sa ebidensyang yun? As you mentioned, the operative term is agreement. Pag hindi nag-agree ang both parties, walang agreement. And therefore, you cannot unilaterally present the evidence that is subject of the agreement. Kaya ang mangyayari dyan would be hindi tutuloy yung kanilang presentation kung walang agreement with the other party. And that goes either way. Pwede sa depensa, pwede rin sa... Kaya ang kabutihan ng stipulation na PI is that wala nang kailangan pang ihambing because that is already given na hindi na nila i-oppose pa ang admissibility. Kaya yun ang problema. So, as I mentioned earlier in other interviews in the other studios, sabi ko, sana ginawa na nila yon ng pre-trial. Apparently, they did. But unfortunately, they did not agree. That's where we are right now. Ano ho kakaiba po nito doon sa pag pinag-usapan halimbawa ang admissibility of evidence? Kasi for example, yung Las Cañas affidavit, di ba po nag-rule si Presiding Officer Chis Escudero, sabi niya, tinatanggap natin yung Las Cañas affidavit not for the truth of it, meaning hindi natin pinatotohanan yung laman nito, pero tinatanggap natin bilang ebidensya na ito yung ginamit ng NBI para magsagawa ng sariling investigasyon. Tumutol dito yung depensa. Tapos ang sabi po ng korte, di pwede yung pag-usapan na lang ulit pagdating sa offer of evidence. Okay. So, anong implikasyon ng stipulation or non-stipulation sa lagay nito ngayon pagdating sa offer of evidence? Pag-offer ng evidence, that means na ang prosecution had already rested its case. Lahat ng mga ebidensya, testimonial, at documentary, nalatag na nila. Then i-offer na nila. Kasi ayon sa rules of court which have suppletory application dito sa impeachment, pag hindi mo in-offer ang ebidensya, hindi tatanggapin ng court, the trial court, or meaning the impeachment court, hindi tatanggapin as evidence. So dapat tatanggapin yon. Ngayon, for subject to the opposition and objection of the other party, in this case, the defense. So, pwede pa rin silang mag-object doon. But magre-rule ngayon ang trial court. Admissible ba yan o hindi? Notwithstanding the objection of the other party. So, kumbaga, parang i-defer mo lang yung ruling Yes. until later on when you Yes. make the offer of evidence. It's not fatal, but at the same time, you have to reckon with that at the time when they offer evidence. Bakit hindi po ginagawa na lang yun at the very beginning? Para kumbaga, parang is it because there's a possibility na baka hindi na lang kasi i-offer yan as evidence in the end? Well, as I mentioned, ginawa na nila sa pre-trial yan on June 29. At hindi sila nagka-agree. And therefore, probably the defense's other strategy for that purpose. Kasi kung ako ang depensa, kung kayo ang depensa, sabihin nila, hindi naman pare-pareho yan doctored yan falsified yan So they have that kind of defense that they are preserving during that time when they present evidence on behalf of the defense. Alright, so abangan natin today, attorney, kung ano yung Abangan magiging natin ngayon. strategy na, well, both sides actually, Yes. not just the prosecution, Yes. pero kundi pati ng depensa kapag nag-open sila. Pero balikan po natin, attorney, yung mga nangyari the past few days, last week, no? Ano po yung naging basa nyo dun sa mga naipresenta? First, yung testimonya, yung pagtatapos ng cross-examination kay Ginoong Wamil, and then although hindi pa kasi talaga nag-uumpisa yung testimony ni Silene May del Campo. Pero ano ho yung basa nyo so far? So far, naladlad ni auditor, the witness, the first witness in that particular segment, naladlad niya yung binalangkas niya ang mga procedure at anong ginawa ng COA
no? At marami silang nasabi about the acknowledgement receipts and everything, but the subject again to further elucidation nung hopefully the subsequent witnesses that we are going to have right now. So titingnan natin kung midlaw pa yatang COA representatives, baka pwede nilang i-clarify ano nangyari doon sa mga dokumentong yan. Kasi isa po dun sa mga naging point of contention noong nakaraang linggo ay yung finality. Kung final and executory ba ang isang COA decision po, di ba? Kasi parang mahaba, very lengthy discussion. Kayo po ba sa inyong opinion, kailan ho ba talaga naging final and executory yung notice of disallowance? Kung meron ng final decision ang COA at ni-notify nila ang subject na reporter, no? Kung sino nag-report, kung Office of the Vice President yun or the Secretary of the DEX or the representatives, pag final na yon at sinabi objection is there's an objection, there are some irregularity in what you presented, sabihin naman ng COA yan eh. As I mentioned before, pag nakita nilang may red flags na at nakita nilang may katiwalian doon sa reporting, ang next step niyan eh, isama mo na sa ombudsman yan for ombudsman to investigate. Kasi otherwise, pabalik-balik lang kayo dyan. And the commission, the COA, as a constitutional body, has the right to present the evidence and refer the matter to the COA, to the ombudsman for appropriate investigation. Pero di po ba ang notice of disallowance is not technically appealable unless outside of COA? Hindi siya appealable with the body, but you can appeal it in another, for example, in the Supreme Court. Yes, of course. You have the right to present your objections. But again, may ginawa ba dito in this particular context? So dapat yan, ang next step would be, kung walang nangyari na at may final and executory na memorandum ng COA, the next step would be to refer the matter to the ombudsman. Another question that was raised dun sa hearing po last week is accountability. Sino ba ang accountable? Yung special disbursing officer po ba or yung head of agency? Technically po, in your legal opinion, sino nga po ba ang accountable dito? Basahin natin kung sinong accountable officers. Okay? Yung head ng agency yun ang accountable. In this particular case, sino ang accountable? Officer, by definition, VP Sara. Because she is the head of the VP office, and she is at the time she was the secretary of the Department of Education, and therefore she is, at the end of the day, she is the accountable officer by definition under the joint memorandum of circular. Siya ang accountable officer. Hindi niya pwedeng ituro na yung mga kanyang underlings, ang kanyang mga representatives, mga assistants niya ang may kasalanan. Because at the end of the day, by definition, under the joint circular, accountable officer siya. And therefore she should be accountable and be subject to inquiry on that, on what had been done under her or his tenure. So kahit, kasi sinasabi nila, hindi naman siya yung payee. Hindi rin naman siya technically yung nag-withdraw ng cash. Although hindi naman yun yung point nila. Pero parang hindi naman daw siya yung payee at hindi siya yung disbursing officer. But sino ba nag-acknowledgement receipts? Sino nag-sign ng acknowledgement receipts? Sino nag-certify na tama yon? Under oath. Under oath. Sino nag-certify? Napakita yata sa trial na ang nag-certify sino? Ang VP at saka yung Department of Education Secretary. And this applies to any other government agency? Yes. And that's precisely the beauty of this joint circular that encompasses everything among the accountable officers. Hindi pwede magturuan. Kasi pag nagtuturuan yan, sino accountable? Mangyayari dyan eh. Yung aking clerk ang may kasalanan dyan eh. Hindi ako eh. And yet, you are supposed to oversee the functions of those people and make it ironclad na everything is okay. Otherwise, you are going to be accountable for whatever disbursements had been undertaken in that particular context. So, hindi pwede pass the buck dito. The buck stops to you. So, hindi mo masasabing wala akong pakialam dyan. Otherwise, wala na tayo. Let us disregard the joint circular altogether, which is a very, very good tool to hold the people accountable who are accountable officers. Yan ang beauty nito. Okay? So that's PIA is the beauty of everything that we're talking about right now.
Tama po ba, attorney, yung sinasabi ng prosecution na this 2015 circular supersedes the 1992 document that the defense tried to present? Na parang sinasabi nila, hindi, ito na yung bago. So ito talaga yung susundin natin. That's their position, but again, that's subject to the courts, the senator judges to appreciate. Now, as to whether the senator judges can appreciate properly and legally, then that's for them to take care. Because after all, they're the trier of facts. They should know what to do. Ang assumption natin, alam nilang batas, ang assumption natin, they will enforce the laws, and therefore they should do whatever has to be done. Based on yung nakita nyo yung mga kasi we ended last week with the interjections of the senator judges, yung kanilang pagtatanong doon sa mga testigo. Tingin niyo po ba lahat ng mga issue na lumabas doon sa interjections nila, lahat naman pertinent to the case? Mahirap himayin lahat yan because iba't iba ang kanilang style. Depende siguro sa kanilang position sa matter, no? And that's why I cannot expect any unbiased questioning, no? So depende sa nagtatanong yan. And you can see that there is a partisan line in the mode and the trend of the questioning. And therefore, there should be an investigation and readdressing of what you call the political neutrality ng senator judges. And they're supposed to have a political neutral stance on this, but unfortunately, ang nakikita ng mga tao, mukhang they are defending their respective allies. They're defending their positions this early. Remember, these are only the early stages of the trial. But nakikita na natin kung saan pumupunta ang kanilang tanong at saan ang patutunguhan yan. At unfortunately, ang mga tao nagsasabi, lutuan na pala ito, tapos na ito Because nakikita na natin kung saan patutunguhan yan. Okay? So ang mangyayari dyan, there's an evolving apathy and malaise on the part of the listeners, particularly the ordinary people. Sabi nila, yung kalokohan, luto na yan Ang naalala ko po, attorney, from the very beginning, sinabi po ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi natin matatanggal or hindi naman natin pwedeng sabihin na there are no political implications in this hearing, di ba? Sabi niya, the impeachment court by itself has a political nature. Hindi naman nila dinedeny, hindi nila tinatanggi. Pero ang sabi niya, we will remain impartial. So, sa tingin niyo po ba, pwede pa po bang magbago? I mean, how must the evidence be appreciated? Kasi sabi nila, di ba, this impeachment court is unlike a regular court. Pero in a regular court, may pagkakataon rin naman po magtanong ang judge directly to the witness. Yes. Unfortunately, we adopted the jury trial arrangement. No? Kasi galing sa Amerika ito, di ba? Sa jury trial, di ba, maximum 24 juries. At parang ganun na rin ang equivalent ng ating Senate court ngayon, no? Pero doon, mga laymen, walang political, kaya sinasala nila ang juries sa Amerika for their bias. At they cannot be appointed as juries kung may bias sila. And that's a very thorough evaluation, investigation kung anong klase ang iyong political stand dito, do sa trial. So, sa atin hindi ganun Wala namang pagsasala kung unbiased ka o hindi. There you are. The Senate judges will be there. They are 24 and they should be there as an impeachment court. Unfortunately, hindi sinasala, hindi binivet. At nakikita nyo na ang kulay sa pag-present nila at pagtatanong nila ngayon. That is what we are now. Unfortunately, we cannot have any countermeasure on that because it is a political exercise and therefore, it is a sui generis and therefore, wala tayong masasabing bias ka o hindi. But, nakikita yung kanilang pagtatanong kung meron nga silang bias o hindi. At ang tao na ang maghuhusga kung ganun ang ginagawa nila. Sinabi nga ni dating Senate President Enrile, nung nakikita niya na napaka-bias yung mga judges at that time during the Corona trial. Sabi ni Senate President Enrile, i-withdraw nyo na yung petition. Kayo na lang bahala. Huwag na tayo mag-trial. Sayang lang ang ating ginugugol na mga hours at mga expenses for the impeachment. Nakikita ko ng meron nagsasabi may 100 million na suhol daw, di ba? Remember that, Pia? Were you still alive? Were you born already? I was not assigned, but I do remember. Remember that? Yes. Merong insinuation si God rest his soul, si
defense counsel, former Justice Cuevas, and he openly said, I have a reliable report that there is a bribe of 100 million per senator at the time during the Corona trial. Ano sabi ni Senate President? Prove it in public, and if you cannot prove it, then recuse yourself. You don't have any business trying this case. Oh, withdraw, nag-apologize. So dapat ganun sana ang ating palakad ngayon. Pag may nakita tayong bias sa mga senator judges, di dapat sasabihan na kaagad yun. Sasabihan na kaagad ng Senate presiding officer yan para hindi makita ng tao. Kasi ang tao walang bahala na ngayon eh. Alright. Because nangyayari ito, may political contest na nangyayari.